viewers natin dyan na lagi pong sumusunod. Pero bago yan, shout out nga muna sa ating mga listeners dyan sa Capitol. I'm sure sila po ay nakikinig sa oras na to. Hi to our father-in-law. So, masasabi natin family because siya po ang ama ng ating probinsya Ifugao. Wala pong iba kundi si Governor Cherry Yuko po. At syempre, dahil ngayon Tuesday po, market day dito sa bayan ng Lagawi actually. At hindi lang dito pati sa Damot. So, I'm sure marami pong nakasubaybay sa atin na nakikinig dyan sa public market. At syempre, mawawala ba naman ang session? The regular session po ng ating mga segunyang pananabigan dyan po sa Capitol. So, hi po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa kanilang mga staff. Alright? So, ngayong hapon na to, we are very lucky dahil meron po tayong bisita na galing ng Commission on Higher Education. Sa region po to ha. So, andito po ang ating mga resource person na sila po yung magsasalita kung ano nga ba yung magaganda ba na programa na hatid ng ating Commission on Higher Education. And one thing more, meron din po tayong, meron din tayong bisita, syempre, na nagpapatunay na talagang siya po ay nakatikim lang naman sa kung ano mang magandang programa ng ating chef. Alright? So, our resources persons or speaker po, sila po ay dalawa. Si Ma'am Delilah Irma T. Calindas. Siya po yung Regional Coordinator ng Unifaz Unit ng CHEDCAR. At kasama po niya si Ma'am Jurcel V. Dilla. Siya po yung Regional Coordinator ng Unifaz Unit CHEDCAR. So, sila pong dalawa. And siguro mas maganda na siya mismo ang mag-introduce ng kanyang sarili. Ito pong ating grantee noong 2014 hanggang 2018. I'm very happy also to meet him kasi kilalang kilala po natin siya at naging kapamilya natin ng ilang buwan na kapag ako nagkakamay sa IFSU sa Lagawi. Sa IFSU Lagawi. Alright, so ito na at atin na pong umpisahan at bigyan po ng oras itong ating resource person at ihahatid sa atin itong mga programa ng ating CHED or Commission on Higher Education. So magandang hapon po, Ma'am Delilah Irma. Magandang hapon din po, ma'am. And sa ating mga listeners and viewers po ng Radyo Kipodan, maraming salamat po sa pagtutok sa programa na ito. Magandang hapon po sa inyo lahat. Alright, so what about po si Ma'am Jurcel Vidilla para mapakinggan po ang kanyang boses? Ayan, so magandang hapon po sa ating mga Kakipodan. Kakipodan. Yeah. Ayan po, so si Jurcel po to from the Chedin Pascar. Alright, so para po sa kaalaman ng ating resource person po ngayong hapon na to, baka hindi nila naintindihan kung ano yung Kakipodan. So hindi Ilocano, I'm sure kayo po ay Ilocano. Parang mas maganda ata mga kababayan na magsalita na lang sila ng numabalinglain kuman Ifugao because usually dito po lalo na pagka ganitong klaseng programa sa pananghalian, lalo na pagka si Gabi Melchor ang inyo pong kasangga sa hapit po or sa ating lengguwahe dapat nyo i-discuss lang sa ganun mas lalo nilang maintindihan. Pero kahit ganun man, kung saan kayo comfortable, I think mas maganda na i-Ilocano yulatan. So, tapno maintindihan din ating mga listeners. Anyway, I'm sure buti na lang nakita ko yung education. Diyan po sa DepEd, baka may sasabihin na naman sila na, bakit hindi kami binati at nakikinig lang kami. So, hi po sa inyong lahat dyan sa Department of Education. Alright, so when we say Kipodan, pagsaya ata in Ilocano. Kaya, ang pangalan po ng ating session is Radyo Kipodan. At syempre, mawawala ba naman ang aming kafamilya, ang Ifugao State University, at syempre si Ma'am Michelle, si Ma'am Michelle Dulay. Anyway, we are being on live sa ating Radyo Kipodan page. So, yung mga gusto pong sumilit sa ating kagandahan, I'm sure kayo po ay na-miss nyo po ako. Itong napakagandang aking bangs, pakita ko muna kasi actually Ma'am Mitch. Pag tayo po yung programa ng ating IFSU Hour, lagi nilang nakikita yung aking name. So happy lang, lagi nilang binabanggit, hindi daw ako nag-lipstick. I know. Ayan. Ayan. Sige na nga, dumako tayo sa ating, sa ating programa. Ang sabi nila dito, don't worry, magiging regular na po ang program natin ito dahil ang magiging programa is UAQT time. Diba? So might be, for the meantime, for today, we will be consuming perhaps 1 hour. Pero pagka sa susunod,
ay papag-isipan natin. We will be opening our line nang sa ganun ay pwede po kayong makapagtanong kung ano man po yung mga hindi nyo naintindihan o di kaya po gusto nyo malaman pa sa ating UAQT. Alright, so that's it. Going back sa inyo po Ma'am Delilah and si Ma'am Jusel, go ahead kayo na po ang mag-discuss regarding po dito sa ating programang Chen. Ayun, so thank you so much Ma'am Edna, and agyaman kami mat iti radyo kikodan iti daytoy nga gondaway nga itad na kini Ched Unifast car tapno mat mai-share mi dagiti good news para kadagitoy incoming ken agda mga college students tayo. Rugyanan tayo ditoy Unifast niya kaya mi mat nga ipakaammo no nya mat iti Unifast. Ni Unifast kayat na sa Unified Student Financial Assistance System for tertiary education. Daytoy kat may nga attached agency, naka-attach iso na kini Ched, nga iso na timang implement iti programa under the Universal Access to Quality Tertiary Education. Ikayat na i-aim tayo daytoy nga programa, ket encourage tayo dagitoy students tayo nga tuloy lata iti college. Then i-emphasize tayo nga universal access niya, then no student left behind amin ko mga agtupos iti high school na kat agtuloy lata iti college ta adamat ten iti free higher education na makunkunan tayo kan kalidad na edukasyon kat abot na ng ating mga students. So ada iti upat nga major programs na dayto Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Siguro rogyanan tayo ito'y free higher education nga may nga major nga component iti dayto nga UAQ. Ayan, so di may nga programa under the RA 10931 kat dayto free higher education. So dayto kat offer the state universities or local universities. No, once nga ganun kayo dagito state universities tayo, kat libre ti panag-adal ti college kan other fees at libre pa ti other fees na ngam kailangan tayo maglang ipasa dagiti admission and retention policy ti may nga eskilaan. So no dito IFSU dati Ifugao State University nga give offer may give offer ti libreng edukasyon or siguro natin nga free higher education. So da kayo nga ubing tayo nga college ang pay nga umadayon inya kasi adamot ton dito ili tayo ti eskilaan nga give offer ti libreng panag-eskwela yo ti kolehiyo. Ayan, so that day so marunong nga programa ko dyan, tertiary education subsidy, nga i-discuss ni Ma'am Jules. Ayun, so also din naman di free higher education, one at the iti free higher education tayo dito Ifugao. So han kayo nga umadayo at the iti Ifugao State University nga mabalin nga ma-avail iti nga dito nga programa, libreng iti tuition fee, o kanhaan kayo nga agbayad iti 13 nga miscellaneous fees na covered iti RA. Then, kaya kayo matlang nga i-share nga iti first semester iti academic year 2025-2026 at daan tayo iti more than 11,000 nga FHE beneficiaries iti IFSU. Kaya hoping tayo nga umad-adulat ta iti beneficiaries na iti FHE iti sumasaro ng academic years. Dito yung tertiary education subsidy, dito yung sumaro ng programa tayo nga under iti UAQT. May sa isudan nga financial assistance program na ititad iti poor but deserving students tayo iti college. Iti benefits na no enrolled iti public na pagadalan dito nga beneficiary kat makaala iti 10,000 per semester. No mat-isuna kat enrolled iti private makaala mat-isuna iti 13,500 per semester. Iti Ifugao State University iti academic year 2025-2026 at daan tayo iti 2,800 nga beneficiaries iti TES iti first semester. Nagita ket na at daan tayo iti beneficiaries iti madumadu mga campuses iti IFSU. Ket hoping tayo matngatata sumarsaro ng academic year 2026-2027 dumakdak lata iti beneficiaries tayo iti TES ditoy Ifugao province. Sumarunong nga programa under UAQT ket ditoy tulong-dunong program nga i-explain mat ni Ma'am Jersel iti details.
Daytoy tulong program mamatiak nga dungdungog tayo daytoy daytoy latest nga call the application ni Apo Congressman tayo pot iso daytoy tulong dunong nga in-applyan ti dagitoy ubing tayo di napalabas nga week. So daytoy tulong dunong program daytoy ket maited ti uubing o kasama financial assistance isuna para kinyada no school dati ka kolekyo. Munday to ikat handa nga party listahanan no madati certification da nga so dapat membro ti indigent nga pamilya no ti barangay nga na inayunanda. So basta in certified ti barangay captain nga iso dapat indigent kat mabalinda nga apply dito nga programa. So ti katulungan tayo dito or ti partner implementers tayo kat dagito office ti Apo Congressman tayo kandik na palpalabas nga kat ti office ni governor tayo. So nga adaman lang dagiti grantees tayo nga in-endorse di napalabas nga tawon ti opisina ni Apo Governor. So tatangat tawon ti tulong dunong beneficiaries tayo nga naka-enroll dito EPSO kat adati 1,381 the first semester, kintatang second semester, kat 1,139. So, the financial benefits dagitoy maala, titulong dunong program kat 7,500 per semester. So, antabayanan tayo ti call, ti application for academic year 2026-2027. Kailangan tayo lang nga i-follow dagitoy partner Facebook pages, dagitoy partner implementers tayo, at least kat mapakadaan nyo or mabantayan nyo no call dati application. So data TDP kat talaga nga mag-applyan dito studente ng subyanan tayo dito tertiary education subsidy iti application na through iti HEI dito no higher education institution. Dito ay Cordillera adaan tayo iti focal persons per school. Itas na madagita nga focal persons kat iso dati mangi-upload iti aming officially enrolled students iti pagadalan iso nga haanan nga mismo nga ag-apply dito studente ta as long as officially enrolled dito student kat mapasali iso na dijay list of applicants tayo iti TES nga program. Tapos iti prioritization tayo adati masurot nga prioritization for TES program umuna nga agala tayo ijay listahanan iti DSWD. No adan po pa iti nananay pa nga slot agala tayo iti 4-piece beneficiaries. Kung no adan po pa iti slot nga available agala tayo dagiti aplikante nga awan iti listahanan ken awan mat iti 4-piece. So dayta iti TES ken dayta mat iti TDP. Kayat mi mat nga i-share kanyayo dagiti projects mat iti CHED Unifas, no? Adaan tayo iti project nga Project PEPA. When no daytoy patuloy na edukasyon, patuloy na pag-akon. Daytoy kat na i-launch iti January 2026 di Ilocos Norte. Kayat namat daytoy nga project, i-reach out tayo dagiti graduating, kan naka-graduatean nga 4-piece beneficiaries tayo nga nakapagtapos dan iti senior high school. Tapno agtuloy dan ta iti panagatan da. Either agtuloy da iti high school, iti higher education, wano agala da iti technical education, technical vocational courses. So, dito Project PEPA, nirugyanan tayo, dito Ifugao province mismo. Napan tayo, dijay Banawe, dito Banawe, nagkandak tayo iti caravan, namit tayo, dijay graduate na 4-piece beneficiaries tayo, in-promote tayo, dagiti projects tayo under UAQT kan adamat iti representatives tayo from the SWD kan TESDA nga nangi-promote mat lang iti projects ta. Aside from the Project PEPA, adamat dito kabarbaro nga partnership iti CHED Unifas with Land Bank. So dito yung partnership with Land Bank of i-require mi lang amin nga grantini nga open ti sarili da nga item accounts kasi as per agreement with the CHED with Land Bank po ay directly na pong mai-deposit sa kanilang item accounts yung kanilang mga stipend. So ang aim po ng program na ito ay mapadali yung release ng mga bata ng kanilang mga stipend na hindi na kailangan dumaan pa
sa mahaba-habang proseso. So, nire-require po lahat ng ating mga grantees na mag-open ng kanilang ATM account. So, sa mga listeners po natin, kung may mga grantee, existing PDP and TS grantees na wala pang ATM accounts, dawatan mi ti dadawatan mi ti kooperasyon niyo no adaman ti call nga kailangan niyo mag-open ti ATM accounts ket anusan tayo nga pumila or anusan tayo mag-open ta direct requirement po ti opisina tayo. So, dagit tayo ti programa under the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, adani ti Free Higher Education, Tertiary Education Subsidy kan, tulong-bulong program. Kadwa tayo tatangagon daway, iti may isa nga beneficiary ti tulong-bulong program. May isa nga mang panagnak nga dito nga programa kat talaga nga makatulong iti panagturpos iti may isa nga tao tapno makaturpos isa nga ti higher education. Kadwa tayo ni Sir Orlando Hiwaon. Hello, sir. So, good afternoon po. Good afternoon po sa ating lahat. Ni Sir Orlando, tulong-dunong program grantee kayo manikod 2014 hanggang gana 2018. Damdamagan bitat tayo nung naabutan na iti free higher education. But fortunately, adati one semester kano na naabutan ng free tuition iso na. Di last nga semester na sakbay so na nga graduate. So, sir, paki-share but kanyami anya ti something about yourself, iti background mo, sir, nakasat mo ti biyagyo kung ti pamilya. Okay, so good afternoon po sa ating lahat. So, ako po si Orlando Mamay Hiwaon from Kawayan, Asipuli, Ifugao. And ako po ang pang-anim sa aming magkakapatid at siyam po kami. And ako din po ang kauna-unahang graduate sa aming magkakapatid. At saka sumunod yung second to the last. So, dalawa lang kami graduate na. So, sa life po namin ay farmer po ang aking mga magulang. And unfortunately, namatay po ang aking mama when I was in second year high school, 2012. Ayun po. Ano ka di inspiration mo, sir, no? Apay nga teacher education, iti college ka. Actually, kapag pumapasok ako sa school, pag nakikita ko yung mga teacher ko ng elementary, parang gusto ko din maging teacher katulad nila. And isa pa ay parang gusto kong lift up yung mga kabataan sa aming barangay na hanggang minsan nag-graduate sila pag nag-grade 1 na dahil nakukulangan sila ng motivation. Kaya gusto ko maging teacher para bumalik ako doon na maturuan sila at na-encourage na ipagpatuloy ang kanilang edukasyon. Ayan, so ni Sir Orlando katatakat gusto na ka teacher 2 itinatkak National High School. Katatakat adamot itiway mo na agibtak na ito. So, sir, ano ka di? Nag-apply ka ba dahil tulong-bunong program? O paki-istorya man kanya may ano dito process na di pa nag-apply mo ito? Noong 2014 po, while I'm on training for TESDA, I am very thankful to Sir Arnold dahil Sir Arnold Biguyon dahil sabi niya may offer ang IPSU na 300 slots for student with indigent or student na indigent. So, pwede mong applyan. So, siya din yung una na nagsabi ng mga requirements. So, rin-assess ko agad and then pumunta ako ng IPSU na yun dahil doon din ako nag-entrance. And after 2 weeks, may na-receive po ako na text na I am one for the qualified and my interview po that time. At ang tulong-dunong din po ay, if I'm not mistaken, 3,500 during our time. Nag-umpisa ang tulong-dunong sa 3,500 po. Ayun, so, sir, anya mag iti nagbaliwan na, iti nakaawat kan, iti naalakan iti PDP, di mag-an ba iti panagagal mo, na nakatulong ba ito sa iyo? Yes po. Ang malaki pong tulong yung PDP sa akin dahil yun nga, walang pagkukunan yung mga magulang ko na gagamitin ko sa pag-aaral. Actually, nung first sem, hindi pa release ang PDP. So, kapag nakikipila po ako sa IPSU, accounting, laging promissory note pag midterm. Pero finals,
kailangang bayaran. So, there was one time, finals that time na hindi ako nag-exam. Kailangan kong mag-special exam. Kaya meron akong 3 subject na hindi na-exam that time. Dahil malate yung release ng PDP. So, ma-maintain yung balance. Yun kasi yung zero balance billing bago mag-exam that time. So, yun yung challenge din. Pero ang laking tulong po niya dahil nung nagka-PDP po ako, ay tuloy-tuloy na po yung pag-aaral ko. Kahit na-screen ako sa Ipsunayon, dahil nga may 3 subject akong hindi na-exam, ay bumaba yung peg or yung jiwa. So, I have to transfer to Ipsulagaw. And through that tulong-dunong po, ay pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Actually, na-delisa na ako ng tulong-dunong. Kasi nga, yung average, hindi umabot ng 83. But, I go to the office of the congressman at nakiusap po ako. And I promise that I will do my best to increase my average. So, for my first semester in Ipsulagawi, nag-87 po yung average ko. Kaya, nanatili ulit ako sa PDP hanggang graduate ako. Sa malaking tulong po yung PDP sa aking pag-aaral. Aside from nakapagbayad ka education fee, sir, kada dagiti materials na masakon mo, anya pa tinangyo sa rambay, sir? Allowance mo from PDP? During my college din po ay sakitin din po ako. So malaking tulong din po ng grants ko to have my check-up and medicines ko. So hindi lang po sa academic. And of course, sa mga boarding house and other fees kasi hindi lang po sa inside the classroom may babayaran. Kailangan po talagang may printing and photocopying that time. So, sir, na-enjoy mo mo iti free higher education ti may isang semester. Anya mo ti ko nam, sir, regarding the free higher education na program? Last semester ko ng college when they implement the free tuition fee. So, malaking tulong po ito dahil bayad na yung tuition fee. So, meron pong konting ma-refund sa aming mga tulong-dunong. So, during my practice teaching, nakatulong yung tulong-dunong sa akin sa printing ng aming portfolio. And of course, yung mga pasahe pagpupunta sa school kung saan kami naka-assign. Ayun, so, ni Mr. Tiwaon kat may sa iso ng testament. Iti pinamayat na dahil nga programa mo, iti tulong doon ng programa. Talaga nga transformational na kumbaga. So, sir, anya iti-advise mo kada dito'y fellow students tatta na adaan iso dagiti financial difficulties mo kayat ba talaga nga agtuloy magiti panagan? Sa mga student po or out of school youth na gusto pang mag-aral, actually, part of life ang mga challenges. Kaya, sinasabi ko sa inyo, no marigligatan kayo man financially, dati promises ni God sa kanyang salita, sa Jeremiah na may plano siya sa atin. It is on us na gagawa ng paraan dahil meron na tayong mga scholarships at ang mga kolehiyo, ang mga colleges and universities ay free education and free din ang matriculation. So, naanyayahan ko kayo na hindi po hadlang ang kahirapan para makapagtapos sa pag-aaral. Makikita nyo naman sa akin, if you follow my page po, na Iayangan TV, I shared my story na sinare ko kung how I struggled financially. So, nag-struggle po tayo from the beginning to the end. Kasi actually, dinidiscourage tayo ng ating mga kababayan mismo or families na walang may usaron. So, awanti usa rin nga gadal. So, among magbasa kay nagsurat kay uston. Ito importante. But, when you look for your future, 10 years or 5 years from now on, na kita kasasaad mo kit maamiris mo nga iparanas mo ba ijay sumaruno nga pamilya nga agrigat manin san tumangan. So nga DIT challenge kanya
makikita tirigat datatang ko nga naranasak daron nga manganlang ti kamote and walang baon minsan. So I am challenged na ganito din ba yung mararanasan ng maging family ko in the future. So wag niyo pong idahilan na walang pambayad or wala kayong magagamit kasi from my experience, mayroong pera kung magtsatsaga. Kasi nag-start ako in working student and pumasok during Monday to Friday. During vacant time, naghahanap ng extra work. So, yung mga instructor ko ng IPSU, parang kilala na nila ako because medyo makapal ang mukha ko pag I'm going for work. Pumupunta ako sa opisina nila, I ask for kung meron ba silang papagawa. And then, for small amounts or they give me pang snack or they give me food, okay na yon para lang sa matapos ako sa pag-aaral. So, as a testament po, dahil mahirap din ang employability, I go for higher education for my graduate studies. So, hindi talaga wala yung kahirapan. And do not be dismayed and do not be discouraged. Make it as your stepping stone, yung kahirapan, challenges, obstacles sa buhay natin. That is an ingredients of life mo. Han nga maikat iti panagbiag ti may sa tao habang agbiabag tayo ket adati rigat. Ngam no jay rigat ti pangabakem agpaabak ta ket sikan ti kaasi. So nga encourage ko dagita out of school youth, you continue your studies. If not colleges, you go for skills training tapno dati pagkapitaan. Tapno umimpintas ti biag tayo. Kasi ti success ti Pilipinas ket mag-start individually sa bawat isa sa atin. So, good day po and God bless. Ayun, so ni Sir Orlando kat iso na tinay kaingnom. Itinay na takabsat Sir niya. Tapos testament mo iso na nga tuloy lang ta lifelong learning kumbaga ta haan lang nga college itinapurpose ni Sir ko napalpas ng datlang tayo iti master's degree na. Sir, ano ka di iti future plans mo? Ang future plan ko po ay aabutin ko yung goal ko in life. If not be in the DepEd, will be in the SUCs. Plano ko po talagang pupunta sa SUCs as professor. Di ba sabi ni Dr. Eva na do not settle for less. Do not be in the lower. Mangarap ka in higher but do something on your dreams. Kasi kapag nangarap ka nang wala kang ginagawa, baka mabuang ka. So, I do believe that dreams with work and persistence or meron tayong perseverance, makakaya natin lahat ng hirap. Kasi wala ngang madali sa buhay. Lahat talaga pinaghihirapan. That's why with all my students, I've been telling them, they ask me, ano bang pinakamadaling course, sir? Sabi ko, there's no such easy course. Lahat po pinaghihirapan. Kapag gusto mo ng easy, baka mas madali ka din bumaba. Mas maganda yung paghirapan mo para mas magtatagal sa'yo at mas umaangat ka pa. Kasi the more na nahihirapan ka, mas natututo ka pa sa buhay mo. Kaysa yung easy go, tingnan ninyo as example yung mga tao na financially stable, na binibigay lahat ng kailangan nila. Sometimes, sila yung nawawala sa landas because they think already na andito naman na meron naman na. My father and mother will give already what I need or sinusustentohan. They sustain me. So, I encourage yung mga katulad ko na hindi naman natin masabi na we are poor because we are eating 3 times a day. But sa nag-i-struggle financially to go for your education. Actually, if you will see my record, hindi din maganda ang graduate studies ko, but it because of financial din yan. But I survived 4 years that I take kasi old curriculum to new curriculum bago ako mag-graduate. But I thank God dahil sabi nga sa Isaiah 20:22 na if it is the time, God will give it to us. Kaya ang importante po yung paniniwala ninyo, the faith, and do not forget that God is always number 1. Huwag yung pangarap mo lang at kung ano yung meron kayo na yung number 1. It should be God first before everything para mas mabiyayaan pa kung ano yung mga plano natin sa
Ayun, so very inspiring ang story ni Sir. Sir, ada kali iti message mo man iti government for making tulong-tulong program and FHD possible. Thank you very much po sa especially LGU Asipulo for adopting me for how many months? From April 2014 to May po. Free ang housing to help me on my education and to endorse me for scholarship. And to Sir Arnold Biguyon and Madam Carmen Bagilat, former sa Ipsulim. Sila po yung tumulong sa akin, and of course, thank you to the office of the Congressman Solomon Tsungalaw before, nung term pa niya noon, na nakuha po ako sa tulong-tulong program. And of course, my alumni, Ifugao State University, dahil tinulungan din nila ako, hindi lang po sa aking pag-aaral education, kundi pati din sa medication during my time stay in IPSU. So, ang IPSU po ay hindi lang education ang inibigay nila, but other services po. They help their students to grow, not only knowledge, but also moral and yung mga ibang aspect of human sa buhay natin. So, thank you very much din sa CHED Unifas. Nakalimutan ko yung dating pangalan ng Unifas, hindi dati na Unifas. Basta, thank you very much sa DSSD ng IPSU Lagawe dahil sa mga endorsement at pag-sign po sa promissory note po that time, that was 2015, para hindi po ako na-delist for the PDP. So, thank you very much to the PLGU Ifugao, the LGU Asipulo, and LGU Lagawe. I'm been in Lagawe for 12 years. So, parang taga-Lagawe na rin ako. So, thank you very much for your help, especially BLGU Poblacion West. Thank you, Barangay Captain Tumapang, the former Barangay Captain ko ng Poblacion West. Say, always available to sign my indigency and other certificate in the barangay. So, thank you po. And to the MLGU Lagawe, for all the support po nung nag-aaral ako dito sa Lagaw. And of course, to my hometown Asipulo, thank you very much. To MSWDO Asipulo sa mga tulong po ninyo sa akin. And to those private individuals who helped me to earn my education po. Kasi hindi po naging possible na graduate ako without them. So, hindi ko po kayo mag-isa-isa lahat. The Faculty Administration of Ifugao State University, I am very thankful po sa opportunity that I finished my degree in Ifugao State University. So, I am proud na isa po akong product ng IPSUans because it's not that. They endorsed me for higher awards during vacation. So, naranasan natin to go to Baguio, to sleep in a hotel. So, yan ang pag-encourage ko sa ibang students. You excel not only on academic but also in extracurricular so that you will have or you will experience other opportunities. Dahil po sa IPSU, I experienced to go in Davao City and Baguio City, Manila City when I was a student. So, yan po. So, salamat po sa inyong lahat and God bless po. So truly, it takes a village to raise a child. So maraming salamat po, hindi lang sa gobyerno, pati sa mga individuals sa institution na tumulong kay Sir Orlando. And si Sir Orlando, isa lang siya sa mga millions of Filipino youth na na-transform ang buhay dahil sa UAQT. So dito sa Cordillera, we proclaim the victories of UAQT through the recognition of achievements of our beneficiaries, no? So consistent yung ating pag-post ng mga testimonial stories, and syempre yung pag-feature ng stories ng ating mga beneficiaries. One of which na na-feature natin na beneficiary ay si Miss Arlene Buay. Siya ay from Ifugao Province, from Tanudan ba siya? Mungduan. Isa siyang PS beneficiary ng Cordillera Career Development College. Siya ay anak ng isang solo parent and siya ngayon ang breadwinner ng kanilang family.
with the help of government subsidy, she was able to finish her social work degree sa CCDC, and hindi lang that, siya din ay nakapag-top 4 sa social work licensure examination. Siya ngayon ay employed dito sa Municipality of Lagawe bilang isang social worker. Kaya isa siyang patunay na ang ating mga programa ay transformative. Isa ding example ay ang ating twins from Banawe, Ifugao, si Ma'am Salvi and Sylvette Bagila. So sila ay nagtapos sa University of the Cordilleras, PES. Ang isa sa kanila ay nakapagtapos ng Bachelor of Arts in Political Science at ngayon ay kumukuha na ng law sa UC. At si Sylvette naman ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Psychology. Isa na siya ngayon licensed professional teacher and a licensed psychometrician. So inspiring po ang journeys ng ating mga beneficiaries at malalaman at mababasa po natin, mabasa tayo dagi tayo inspiring na stories da iti official nga e-magazine at iti official nga e-magazine iti Ched Unifas card that we put entitled Kinga or Voice in Kalinga dialect. So we invite our viewers and listeners na basahin tayo dito yung official nga e-magazine iti Ched Unifas Cordillera. Kanda ito yung maka-inspiring na journeys iti beneficiaries tayo kat featured mat lang iti official nga YouTube channel iti Ched Unifas Cordillera. So, man yourself? Ayan, so dagito'y listeners tayo, sapay ko matanatilay, dagito'y puso tayo, dito'y istorya ni Sir Orlando. Tasyak mat lang kat may isang TDP grantee, kat dakol talaga ti maitulong na. Umang ko nga istoryaan, tibiyag ko, baka may sa oras tayo niya. So, sapay ko dagito'y ongoing na grantees tayo, kat ituloy tayo hanggang makapalpas tayo ti kolektiyo. Katta, dawatok mo ti dagito'y listeners tayo or dagito'y grantees tayo nga bantayan tayo dagito'y yung fake news nga rumor tatay niya kasi nagadot yung misinformation tatay Facebook nga makikita tayo nga nagkasiwala. So always po na yung data or yung mga nakikita po ng news ay through lang po sa official Facebook pages ng Ched or ng Unifas EFSU Unifas Unit. So meron po kami mga official Facebook pages, mga official websites na babalin nyo nga i-follow o babalin nyo nga bisitaan no kung kailangan kayo o kailangan nyo kitaan na DJ of offer may nga scholarship. So tatagamin kat umus-uso dyan kung na tayo nga phishing or the type nga agtawag dakin nyayo bagada nga agbayad ka ti kastoy ay automatic misi ka nga maala dito nga programa. So bantayan tayo dagijay niya. So as ko nakarod, nagkasiwara ti misinformation tata. For the call for application ng TES for academic year 2026-2027, awan pa ti official, ngay na-out ti opisina mi, ti application no period na niya. So, as explained tatay ni Ma'am Delilah, ti application ti tertiary education subsidy, kat ni school, ti bahala nga mang-i-apply kinyayo. So, awan ti pagdanagan nyo, no, nagkakaroon na dito'y estudyante kayo, nag-enroll kayo man ti EFSU, ket ada dagitoy staff EFSU headed by of course our focal person Ma'am Michelle Gulay nga hands-on kinyayo dagitoy naka-enroll kinyada nga may apply dito nga programa. So awan ti pagdanagan tayo in case nga ag college tayo niya. So for the tulong dunong program awan matlaang awan pa lang ti call tayo for application as kunaktat tay antabayanan tayo dagitoy official Facebook pages ni dagitoy ko the Ched Unifas Cordillera or the Ched Cordillera, dagita lang po ti official Facebook page ti Ched, ay bisitaon tayo and makita yung the application of periods tayo kasi nung adaman kat i-share me dita. So that's for academic year 2026-2027. I-promote ni matlaan iti dayto nga project ni Seedling Project. Dayto kat regular nga panagkandak iti Ched Unifas Cordillera iti webinar. Haan limited lang iti student grantees open daytoy kadag iti interested na mag-join iti webinar kat mangitod kami iti certificate na mausaryon po lang mo ag-apply tayo iti trabaho. Iti first na episode iti Sydney project kat na-conduct iti last week iti May. Iti second na episode abangan nyo iti second na episode maybe next quarter.
So, follow lang iti official na Facebook page iti Ched Unifas Cordillera para iti seedling project. At damat lang iti project access pa iti Ched Car. Dito nga project access kat iso iti official na IEC campaign iti Ched Car na ipropromote iti different and various na scholarship and financial assistance programs nga i-offer iti regional office. Iti online na session, iti project access kat may conduct into no June 16. So nga, abangan nyo, may live stream data iti official nga Facebook pages, iti Ched Car, Ched Cordillera, Ched Unifas Cordillera, and Ched Cars to Paps. Ayun, so ang tutuloy matlata iti panag-roll out tayo iti land bank opening kadag ito'y PES kan PDP beneficiaries tayo. So maulit na itawat ni dagiti beneficiaries tayo nga awan tayo iti na naka-open nga land bank account na nga ang open dan iti land bank account beginning academic year 2026 to 2027 kat ang direct iti regional office na ag-disburse iti stipends dan kadag iti beneficiaries. Ayan, diputada kami to yun. Gundawayan mi dahito yung nga i-plug. Dagito yung barbaro nga scholarship programs ti opisina ti Ched. Inya, so dagito yung graduates tayo ti senior high. Adati barbaro nga program ti Ched, which is the Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. So nga no, da kayo kot belonging kayo ti top 5 ti klase yo or ti general weighted average kot 95. Mabalin kayo mag-apply dito yung programa. Dito yung kot online. Iso na. Bisitaon tayo lang dyan bpms.ched.gov, dyan website ti Ched. Makita yung dyan, dyan requirements tayo. Dyan application na, kasi online iso na, i-upload nyo lang dyan requirements na. Kung kailangan nga si kayo kot Filipino citizen, of course, niya, kailangan na Filipino kayo. Da kayo kot kailangan nga incoming first year students. So, fresh graduate dyan senior high. At tapos, kailangan nga enroll kayo ti Ched priority course matlaang. Ayan, so, the parents, guardians tayo, the annual income da is not more than 2 million. So, no, the income ti parents ko not more than 2 million, kat mabalin kayo nag-apply dito yung programa. So, dagito yung top 5 tayo, kailangan nyo lang nag-ala ti certification, ijay school yung, mada kayo kung bilawon kayo ti top 5. Anya pa dagijay certificate of income ti parents yu ITR no naka-ada trabaho da no awan man mabalin jay certificate from MSWDO. Ayan, so dagijay ti mabalin nyo alaan. So may bisitaan nyo jay website ngayon baga or jay visit nyo jay Facebook page Ched Cordillera or Ched Stupaps kasi amin na detalye na dito yung programa kat nakakarga ijay at masumbatan naman lang nila doon mga questions yun no at dapay niya. So ayan, so sa mga graduates natin ng senior high top 5 i-grab yun dito yung opportunity habang adda. Ayan, so maruno ko dito AHED grant or the Allied Health Experimental Assistance for Deserving Students. Dito yung programa kat one-time financial assistance amounting to 25,000 para jayo qualified nursing and allied health students for RLE and clinical expenses. So, kailangan matlang nga kayo kot Filipino citizen that enrolled kayo ti nursing or allied health programs. Then undergoing kayo ti clinical internship. So, dito ti barbaro nga programa ni Ched nga mabalin nyo nga applyan. Dito yung application ti Bagong Pilipinas tayo. Ang deadline iso na no June 30, 2026. So, ada pa ti may isang bulan tayo. Mabalin nga pag-applyan yung jay AHED grant ano santayo lang nga urayan ti announcement da no kano mag-start the application na. So dagijay ti barbaro nga programa ti Ched nga mabalin tayo to apply. Ayun, so shout out niyo ang dagiti kakadwami nga regional coordinators ita regional office nga dingdingat ka nagboyboya datatta. Good afternoon kanyayo amin. Shout out ni Mat iti OIC Regional Director ni Sir Serafin Muhayon. Good afternoon, sir. Kan iti focal person ni iti Unifas Unit ni Ma'am Bernadette Pal. Good afternoon, ma'am. Ayan. So nangagan tayo na iti programa na under iti UAQT kan nangagan tayo mat iti inspiring story ni Sir Orlando.
So tutuloy na tayo iti pa na encourage me kada iti graduate iti high school, nagtuloy na yung iti pa nagadalo iti higher education. At da iti Unifast kan CHED kan if so nga tumulong kanyayo. Tapno agbalin nga possible data nga dreams kan aspiration. Ta iti tagline mat iti Unifast ma'am ket kalidad na edukasyon abot na kan iti tagline mat tatta iti administration iti Unifast under the leadership of our OIC Executive Director Attorney Septon A. De La Cruz ni Attorney Septon ket gusto na ti former nga regional director tayo ma'am before ni Sir Jimmy. Ayan, so shout out sir. Iti tagline ti Unifast tatta ket Unifast transforms lives. So truly through the testimonies of our beneficiaries truly Unifast through its UAQP programs transform lives. So agyaman kami iti radyo Pukodan kan iti if so iti dayti nga bundaway nga ma-share mi iti good news kadag iti viewers. Alright, so that's it. Tayong lahat mga kababayan, lalong-lalo na po na aamod to una. So rather we speak in our mother tongue. So it's a very loud and clear. Mga kakipunan, hituwean, in-share the tuwean, iimbabareta o. As far as I'm concerned, being vegetarian, so I am very again, nakaka-encourage naman ang mga batang to. So, they are more than, kumbaga. So, dingolyo, hinae, nadaan, may mayat, ang programan di CHED. That is why we are encouraging yung mga parents, lalong-lalo na, inilang ay ito adlagawi, dakol dahil nung kalalaing ang estudyante tao. So if you think your son, your daughter, nanimbabareyo o yan naka-average na 95%, naku, takbo na. So try to visit the office of the Unifast sa IFSU. I think tama ba? Personally, they will visit the Unifast sa online application. Alright, so ang gagawin lamang po namin, don't worry mga kipudan, ulit-ulitin namin yung website kung saan nyo dapat, kung saan kayo dapat mag-apply. Because I'm sure itong ating naka-live na to, uulit-ulitin nila. Kasi pagka meron pong good news talaga, 10 times silang uulit-ulitin na panoorin yan. So don't worry, although ganun man na wala to yung music, pero naka-online naman. Naririnig po tayo other part of Hinyon, kung di ako nagkakamali, even Banawe, and in Nueva Vizcaya, saan ba yung part na yun na naririnig din nila ang ating boses sa Kiyangan and other part of Asipulo, Miss especially po dito sa bayan ng Lagawi. So don't worry mga kipodan, ipidwan the two DJs na website kung saan kayo dapat mag-apply. So sabi nga nila, beware. Dadakol na may dahmaptok ya konyo hituwen na in-announce na Unifast CHED o ya din ni Halagayam. So mahapol an tigon nyo ng ustuan website and AU pun applyan. And rest assured, ang ibati mi ng correct website o taogan i-announce the two-way and DJs kayo. So is it okay ma'am na iwan nyo ang inyong contact number or sa website natin? Wait lang, adamat iti official nga contact number iti Unifast. Nabalin na kami nga i-text mo tawagan 0950-663-6518. 663 663-6518. 615. 615. Okay, balik ko. Ako excited ako dahil syempre nga, ang gandang programa nito. Alright, so ulitin ko sa mga hindi pa rin po nakapagsulat. So prepare your pencil, your ballpen, your cellphone. So hituwe nan mabalin nyo ang i-text or tawagan no pinuhod yu ang tulungan dayo etuwe ang CHED ang programa nan makapon. So 0950-663-6518. So ulitin ko, ibati mi ng website, taugan i-announce the DJR, DJ Lance, and of course si Kuya Gabi Melchor, para sa ganun ay pwede nilang i-announce kung sakaling hindi nyo po nakuha ngayong oras na to. Alright, so muli maraming salamat po sa Unifast CHED and of course kay Ma'am Liz. Pwede saan magpakita ka naman dito sa live streaming. Ayan. So ito po ang aming nag-iisang si Ma'am Michelle Dulay. Kadudulay niya pala yung natin siguro sa Kapitol siya. Isa po siya sa pinakamaganda lang naman, sige pagbigyan ko. Isa siya sa pinakamagandang kasama natin po sa
Ifugao State University. So, ayan, pakita ka naman dyan. And of course, si Sir Tomas, pakita ka rin. Siya po yung isa sa kanilang staff sa Unifas. So, if in case you wanted to visit their office sa IPSU, Ifugao State University Main Campus, sila lamang po ang inyo pong hahanapin. So, muli, your solid DJS, maraming salamat, Unifas Ched ng Cordillera, at aasahan po namin na hopefully by next month, meron na naman po kayo dito. Okay lang ba? That is man lang once a month. Bisita kayo sa ating Radyo Kipunan nang sa ganun naman ay malaman pa nila yung marami yung magagandang programa. Alright, so that's it. Magandang hapon and God bless everyone. Amen.